Pagpili ng kandidato ngayong eleksyon, hindi lang dapat matalino, kundi may pagmamahal sa taong bayan at sa bansa. Ayon sa isang geopolitical at economic risk consultant. Narito ang report ni Jane Cunita. Opisyal nang nagsimula ang pangangampanya para sa 2025 midterm elections. Sa panayam kay Professor Mario Ferdinand Pasion, isang kilalang geopolitical analyst at economic risk consultant, binigyan diin niya na hindi sapat ang talino bilang batayan sa pagpili ng tamang kandidato. Ayon sa kanya, ang isang tunay na lingkod bayan ay hindi lang dapat matalino, dapat may paninindigan, malasakit sa taong bayan at tunay na hangaring paglingkuran ng bansa. Sa darating na eleksyon, hindi lang credentials ang dapat timbangin, kundi ang kakayahan nilang ipaglaban ang interes ng sambayanan. Mahalagaan niya na ang bawat kandidato ay nagmamahal sa taong bayan at sa bansang kanyang paglilingkuran. Hindi talino lamang ang mahalaga, no? Kung matalino nga, pero ginagamit naman yung talino para gumawa ng mga batas na hindi makakabuti sa taong bayan, no, katulad ng Public Service or Public Utilities Act, no, na sa tingin ko unconstitutional at halos binibigay na ang mga public utilities natin dito sa Pilipinas sa mga dayuhan. Kahit matalino ang author niyan, hindi natin dapat iboto, no, kasi hindi lamang talino ang dapat nating pagbasihan, kundi yung pagmamahal sa taong bayan at pagmamahal sa ating bansa. Ayon pa sa kanya, hindi sukatan ng pagiging epektibong lider ang husay sa pagsasalita ng Ingles. Ang mas mahalaga ay ang malalim na pag-unawa sa konstitusyon ng Pilipinas at ang kakayahang ipatupad ito ng tapat at makatarungan. Dagdag pa niya, aanhin mo ang talino kung ginagamit lang ito para lumabag sa konstitusyon. Ang tunay na pinuno ay hindi lang marunong magsalita, dapat marunong ding tumupad sa batas at ipaglaban ang kapakanan ng bayan. Pero siyempre, mahalaga pa rin ang talino, no? Lalo na yung knowledge sa English language, kasi halos lahat ng ating mga batas at Supreme Court decisions ay nakasulat sa English, no? Hindi mo maintindihan pagka hindi ka marunong sa English. Okay lang kung hindi ka makapagsalita ng English, pero mahalaga you can comprehend, no? Nakakaintindi ka ng English. Samantala, hindi rin daw maiiwasan ang negative campaigning sa magkakalaban ng mga politiko kapag panahon na ng eleksyon. Nakakalungkot ang katotohanan na marami sa ating mga kababayan ang hindi nakatanggap ng dekalidad na edukasyon, kaya't madaling napapaniwala sa mga pansariling propaganda at paninira ng ilang politiko sa kanilang kapwa. We cannot totally discount the possibility na itong mga negative campaigning tatalab pa rin, no? Meron mga gumagawa nga niyan na shortly before the election ambush me, no? Utusan niya yung bodyguard niya, pagbabarilin mo yung sasakyan ko, pero siguraduhin mo hindi ako tatamaan, para maawa sa akin yung mga tao para iboto ako. Tumatalab pa rin yan hanggang ngayon, ano? Ito si Jane Cunita, inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.